Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Yun. Guys, no? Pagka dumarating daw si Pastor Kibuloy do sa mountain, ito yung kanyang noong February 19, 2024, if I'm not mistaken the date. Ito yung sinabi nito na habang umiyak siya si Michael Murillo, no? So bakit ngayon lang, no, this point of time, siya biglang nag-recant, no, itong nalalagay. Tignan natin kung ano yung mga posibleng dahilan, no, yung pinakamalalim na dahilan. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte. At former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Nako. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. So, pagka maalis na sila doon, meron mga bag, no, na silang dala na may mga baril sa loob. So, anong implication nun? 'Di ba? Ano yung napaka-importante na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino? So, syempre, that is a criminal act. 'Di ba? Illegal ang baril eh. 'Di ba? Ang baril ay illegal 'yan. So, ano yung mga dahilan 'yan? So, siguro ang pinaka magbe-benefit dito ay si BP Sara. Bakit? Kasi she's still in active office eh. 'Di ba? BP Sara is sitting Vice President, Deputy Secretary dati, 'di ba? Ambition niya for 2028 presidential election. Any criminal or ethical scandal could trigger impeachment, disqualification, or public disgust. Especially if tied to illegal firearms, no? Or kibuloy. So clearing her of the gun connection protect her viability as a future president. So yung tingin namin dito, kaya nag-recant, no, ay nilakad kasi lusot na tingin ko malulusot na nila ang Senate. Lusot sa Senate yan. Siyempre, maraming kaalyado si BP Sara sa Senate eh. Sa Ombudsman, lusot din yan. Ang hindi ko lang alam talaga sa Supreme Court. Siyempre, Supreme Court, 50-50 tayo dyan. No? Although marami silang 12 yung active pa na dinilagay dyan ni Digong, 50-50 tayo ron, no? So, ayan, ang nangyayari, no? So, ang tingin namin dito, magbe-benefit who benefit the most, no, from Murillo's recantation and the clearing of the gun issue ay si BP Sara. Si Digong, secondary na lang, no? Secondary benefits, no? Kasi being clear dealt protects his legacy, ganyan na lang, avoid being directly tied to religious figure na ganon sa kaso niya sa US ni but unlike Sara, he's not facing re-election or impeachment, so the risk to him is less urgent. Talaga ang nakalagay ngayon, nakasalang ngayon ay si BP Sara. Ngayon, nalaman siguro nila na gagamitin yan, yung testimony na yan nila Risa Ontiveros. So, siguro hinanap nila itong tao, si Michael, no? Itong nagsasalita na to, Michael Murillo, si Michael Murillo ay hinanap nila at nakita naman nila yon. So, ito si Michael Murillo, no? Ako po yung witness, ginawang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakapakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para... Ang alam niya nga lang 1 milyon eh. Wala siyang alam na ibang pera, di ba? 1 milyon daw ang binayad. Sana makukuha si Risa Ontiveros na ibabayad sa'yo. At bakit na naman babayaran ni Risa Ontiveros? Mag-testify laban kay
PRRD. Inuna niya kagad si PRRD. So, para kunwari si Digong ang BP Sara at kay BP Sara, hinuli niya si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, marami ng kaso si Pastor Kibuloy eh. So, yung mga baril na to, implicating them, no? Ay mas kay BP Sara. Mas pressure. Hindi natin alam, pero sa analyzation namin, sa tingin namin sa taong ito, kung di man hawak yung pamilya niya, no, or threatened, pinangakuan to. Or both, no, tinakot at pinangakuan at binayaran para mag-recant siya, no. At napaka naman kasi 14 yung mga testigo at mga direct witness yun. Ibig sabihin sila yung biktima talaga. Mga babae yun na rape. So kung pag-uusapan natin yung kaso, walang dahilan para mag-recant siya eh. Para sa kaso ni Pastor Kibuloy kasi baliwala naman yung kanyang recant sa kaso ni Pastor Kibuloy dahil napakadami naman ng witness against Pastor Kibuloy. So yung recant niya ay useless yan para sa side ni Pastor Kibuloy. Wala yan, walang bearing. Mas may bearing yan sa tinitingnan ng court kasi based on evidence yan, hindi based yan sa mga hearsay eh. So, base sa kung court basis natin to, ang ganyang testimony, mas may bearing yan kay BP Sara. Mas magagamit yan kay BP Sara. Dahil pinabubulaan niya na kumukuha ng baril si Digong at si BP Sara doon. Kasi nadamay si BP Sara eh. Ibig sabihin, mga private army, kasi merong sa impeachment ni BP Sara, kasama doon yung kaso na yan eh. Yung kaso nila na mga human right violation, may mga EJK killings, it will corroborate na ba't kailangan ng mga baril at illegal yon. So, mapapagpatibay noon yung mga impeachment na articles of impeachment. At pagka pumasok yun sa court, sa ombudsman at saka sa proper court sa Sandigan Bayan, delikado. So, siguradong ito yung strategy ng mga abogado ni BP Sara. Sa tingin natin, talagang hinanap ng taong ito para maklear. Hindi ang Pastor Kibuloy, hindi si Digong, kung hindi si BP Sara. At pinangakuan ito na kapag once na lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Kunwari lang pabagsakin si Pastor o buong kingdom ni Risa Ontiveros. Pero sa totoo lang, ang talagang pinoproteksyonan lang nila ay yung 2028 si BP Sara na hindi maano ang tao. Linisin yung pangalan niya na hindi siya involved kay Pastor Kibuloy at wala siyang baril. So, yun talaga yung tingin kong reason ng pagbaliktad ni Murillo to clear the name of BP Sara. Yun lang po muna at maraming salamat. Like and share at paki-like and share o paki-subscribe na rin mga kapatid, no? Kung di mabigat sa inyong kalooban, maraming salamat at asahan nyo pa na mas marami pa tayong mga pagtalakay. Abangan ninyo. Marami pa yan. Salamat po ng marami.